Yun, panglimang laban ngayong gabi. Deathmatch vs. Beast Rap Battle League. Mag-ingay! Non-tournament, pero papunta na sa tournament. Alam nyo na, ang kasunod. Di ba? So, ngayon, sinashoutout natin yung shoutout sa Black Ops at saka sa Northhead Cups, Northhead Clothing, yan. Dito sa German Village, Bagong Silang, Caloocan City. So, ngayon, sa anang ko, magpakilala ka doon. Bang! Simulan yung makinig. Ewan ko na lang kung hindi pa kayo marindi. Sa kakasingit, pinilit makarating sa itaas pa kulkit. Di naman nakakatindi. Jay Smith, nakasalamin. Sila pa rin yung alamin. Yo, shoutout sa mga magulang ko. Shoutout sa mga kamag-anak ko. Shoutout dito sa mga taga-Bayside. Sa hometown, motherfucker. Shoutout sa mga mahal ko sa buhay. Shoutout sa mga jobbers na nandito. Shoutout sa mga tropa ko dyan sa likod. Shoutout ko na ngayon isa-isa. Sino mo ba? Shoutout kay Kuya Donkey. Shoutout sa Black Ops. Sa mga gusto ng mga pamorma, nandiyan dyan yung Black Ops. Score lang kayo dyan. Kay Kuya Northhead ng Super Ken. Get well soon, Kuya. Kita-kits na lang tayo at shoutout kay Canips. Dito lang dyan. Okay, tuloy muna. So ngayon, sa aking kaliwa, pakilala ka tol. Sa aking paglalakbay, mayroong isang babaeng nakatingala. Ibang klase talaga, agad akong naaki. Sa taglay niya na Malips. Shoutout sa kay Jace, kay Ramboyong, kay J. Lord Quinto, tsaka sa girl ko andun. Visible siya. Yan, yes. Okay, titulo 2026, di ba? Alam nyo na yun ni Ayon. Non-tournament, pero tournament pa rin. Ganun kagulo yung MC, di ba? Siyempre, popromote ko rin sa parating na battle sa Speecho Bars, Ding Durantes versus Righteous One. Dapat si Saito kalaban mo, putang ina mo, nagpahuli ka kasi. Ayan, kulong ka tuloy sa oblo. Okay. Yo, timing na tayo na. Unang round, Jay Smith. Let's go. Unang-una sa lahat, hindi dahil sa nilabanan kita, babawi na ako. Hindi panalo yung gusto kong bawiin si Calips, kaya wag mo nang itago. Ikaw po kinangina mo ka? Umangarap ka pa ba sa salamin? May tsura ka naman eh. Ba't mukha kang praning? May tsura ka naman eh, bakit mukha kang praning? Kasi dati tong adik. Pero na-rehab lang. Pero palakpakan natin si Calips, pagbabagong buhay na yan. Hindi na yan mag-a-addict, malamang. Tikim-tikim na lang. Hindi na yan mag-a-addict, tikim-tikim na lang. Kasi si Calips, real talk, dati tong addict, lubog na yung pisngi, dinaig pa yung dimple. Sa sobrang lalim, puta, pwede nang gumawa ng swimming pool. At nung addict ka pa nun, ang sarap mong basagin. Akala ko nga nun, ikaw yung nag-compose ng addict sa'yo, addict sa akin. Addict sa'yo, addict sa akin. Tangina mo. Pero ngayon, active ka na ha. Kung saan-saan ka na sumasalang. O baka na-miss mo lang magsalang, kaya ka salang ng salang. Naalala ko nga ito nung inutusan siya ng lola niya na mag-ihaw ng bangus. Puta, doon ako natawa. Kahit yung lola niya nagtaka. Umiiyak na si tanga. Hawak-hawak niya yung foil, tapos sabi niya, best friend, kumusta ka na? May ganun palang addict, namimiss yung pagiging, may ganun palang tao, namimiss yung pagiging addict, no? Baka mag-rebut, na kesyo gumamit din naman ako kasama sila. Oo, yun na ang una at huling tikim ko na nagawa. Ginawa ko para sa pakikisama, para sa huling pagsasama. Yun nakukuha yung tama para sa akin, hindi na tama. Kaya nagganap ng bago kasama, tsaka nag-asawa.
Eh, ikaw wala bang asawa sa drugs, nagwawan to sawa? Kaya sa buhay natin may kanya-kanya tayong ambisyon. Ikaw may adiksyon, ako may misyon, at meron din akong adiksyon na hindi matatanggal kahit gaano pa katagal. At ayun ang pagiging adik ko sa pagmamahal. Kaya alam mo na yung pinagkaibahan natin. Ikaw na tong bangag, pero ako tong batak. Ikaw adik sa drug, ako adik sa rap. Ikaw adik sa rap. Ay, ako adik sa rap. Baliktad. Ako adik sa rap. At merong nakapagsabi na, tagilid daw ako sa'yo. Wala akong pakialam sa sasabihin ng urado. Alam ko tingin nyo sa akin bano, pero hindi ito mananalo. Kung usapang skills, walang mapapalato kasi champion ka lang, multi-talented ako. Lahat ng skills kaya kong gawin, kaya huwag ka magtaka. Ikaw rap na lang binigay sa'yo, offbeat ka pa. Tanginan nyo yung pagawaan nyo ng lupya rapper. Ang linis. Huling bili ko sa kanila, may papa ng ipis. Alam kong trabaho lang naman ang inyong nais. Pero sana naman Caliph, huwag mong gawing pampalasa yung pawis. Kaya bago ko tapusin yung round ko na to, gusto ko lang sabihin sa'yo na ilabas mo yung pangmasa na rapper at hindi yung tagamasa ng rapper. Yo! Unang battle. Unang round ni ano, Kalips. Let's go. Adik raw. Di ako naaliw. Ako yung nag-addict pero mas una kang nabaliw. Oo, tumikim ka rin naman. Kasama ko to sa kahit saang place. Biruin mo, tipong lasing na kami. Nagdagdag pa ng isang case. Tapos sumisigaw-sigaw pa. Grabe, kakaiba. Pag iniibang kita rito, mukhang nag-rally mag-isa. Oo, sumisigaw. Kita nyo naman yung mukha ng kalaban. Mukha kang nagrarally na walang pinaglalaban. Game. Ito pa. Tinira mo yung lumpia rapper. Are you okay? Are you okay? Kung wala yung lumpia rapper, wala kayong panghahanda tuwing may birthday. Ribat pa lang, tapos na. Game. Time! Game, sigurado na to. Di na makakalimot. Bibigyan ko to ng laban na serious, di na kailangan timbangin kasi pagtapos na ng laban natin, wala ka ng kilos. Ako pinili na itong kalaban kasi gusto niya raw makita yung dating Kalips. Gusto mo makita yung dating Kalips? So ibig sabihin na mismo ako makajamming ulit. Binata ka na, Jake. Huwag mo na ibalik yung dati kung saan binata ka ng Kalips. Gusto bumalik sa dati kung sabay tinatagong ulit. Pero kahit yung dati ibalik, wala na magbabago. Ganun pa rin, matatalo lang kita ulit. Kasi nung laban namin, hindi pa si Leng yung girlfriend niya, kundi si Christine. Alam na this. Sino ba sa amin dalawa yung na-miss? Yung in-ex kita o yung si ex? Di pa nakamove on si J. Smith, na-hurt kanyang damdamin. Kasi yung girl aking dinamay yan. Iyong dinamay yan, matapos matalo ako, di kinamay yan. God damn! O yung Boy Soto yung dating kasi wala kang nagawa nung tinira-tira ko sa harap mo si Christine. Pero hindi yung sex, huwag kayo masyadong green. Wala akong pake sa yung babae, hindi ko yan dream. Rap battle to J. Smith, huwag mo masyado dibdibin. Huwag mo na rin hintayin na gawin ko yun, pati kay Leng. Pero joke lang, di ko yan gagawin dahil may pre-entrance. Wala akong balak tumalo ng isang kaibigang literal na talunan. Kasi si J. Smith, may double time, triple time, may taglay na bilis. Kaso yung punchline niya sablay. Pansin nyo ba pilit? Sampulin ko bunga na naman ang sinapit, bunga ng ilang mga ilong sa akin na lumapit. Di nila nagalit, dinaan sa langit, pinagpasa Diyos na tila sumalangit. Tapos yung punchline, di ka mananalo sa akin kasi isa ka lang pangit. Nyek. Pininini. So diba, kita nyo na,
Imbis mag-grow yung flow mo low, mas mabuti pa gawin mag-slow ka. Niregaluhan ni Santa Claus to ng Pasko, snow pa. J. Smith, ano ba yan? Di mo kinalamang ang kinalaman sa tugmaang pangmangmang. Anong ilalamang ng nilalang na nilaan na may meat sa pangalan kaso lang walang nilalaman, malamang. Ika'y bunak na wig, pasamir Rashid, burakay ka lips, kaso paano ko gagawin yun kung walang malalim sa beach? Kasawa kasama ang chip, kawang-kawawang kababata na nag-stick tuwan sa iisang chick. Alam nyo ba si J. Smith? Alam nyo ba trip ni J. Smith? Pag naiinip, umaakit yan ng bubong tapos sasayaw ng hawak mo ang beat. Advanced ang trip. Ganun talaga kasi pag baby ka parang ikay may haplas ng bigs. Di ka mahal ng mama mo, J. Smith. Hindi sila sa'yo bilib. Lahat kami dito nung baby pa nilampin, ikaw lang binanig. Pinatulog sa duyan, malambot na unan. Ikaw imbis tulungan, madalas kutongan. Nung baby pa lang to, imbis na dede, nakakanin na at ulam. Nung umidad ng 20 to, galit na galit sa'yo yung tatay mo. Pag makulit to si J. Smith, sa ganitong paraan siya pinapalo. Isang vlogger na makulit, na may taglay na husay at lupit. Real talk para lang sa views si J. Smith handang magpakita ng puwet. Nung nakita ko, ang daming butlig. Grabe yung punit. Nung sa amin, straight yung guhit ng puwet niya, tagilid. Ano yun? Slash J. Smith? Biglang nahiya si J. Smith. Nung nalaman niya siya hahawak ng verse beats, yung mga vlog video, bigla niyang dinilit. Nang dahil sa rap sinantabi, kinahiligan. Magpapakamongolid ka, tas i-delete mo, wala kang paninindigan. Sino nakapanood ng vlog niya? Sino? May vlog to habang nasa dagat, nangingisda silang dalawa mag-ama. Binidyo pa talaga. Sabay tutok ng camera habang tinatanong ng, anong hinuhuli mo pa? Hoy, bugok! Para kang bulkan, meron kang sira sa tuktok. Malamang isda yung uhulihin nun, alangan naman manghuli yung tatay mo sa dagat ng manok. Isang mangingisda na walang magawa, kaya sa dagat nagpapakatanga. Nakakatawa ka. Sabi ng iyong ama, ikay sumisid ng malalim na ang tanging nais ay manghuli ng gagamba. Round 1 pa lang yan, makikita nyo kung paano tubig yan na tila ba balon. Di lang sinagad at sinabon. Pero dito bulaan, sa mga nagtatanong, gusto ko lang ipaalam na di na epektibo yung my speed pag tinapatan ng champion. Ano ka pangalan? J. Smith, bawi! Tangin na yung mga banat nito nakakaantok. Dinamay niya pa yung asawa ko eh. Palibasa hindi ka pa nakakakantot. Pansin niyo ba pa nag-i-speech siya ng rounds siya? Todo bigay tapos pumipikit-pikit pa. Ba't gumaganon-ganon ka? Kirat ka ba? Tangina neto nakakagago. Pag nagrarap nakausli yung puwet, ano ka pato? Napanood ko yung tryouts mo sa flip top. Putang lupit. Damang-dama bawat palo with matching pikit-pikit. Damang-dama bawat palo with matching pikit-pikit. Sa sobrang galing puta, pinanis pati yung beat. Bawat bar papikit-pikit, kala mo winiwisik-wisik. Bawat bars papikit-pikit, kala mo winiwisik-wisik. Bawat bars Bawat bars papikit-pikit, kala mo winiwisik-wisik. Wait lang. Isa na ako. Fake joke. Kayo ba yan dyan, Lloyd? Bawat bars papikit-pikit, kala mo winiwisik-wisik. Ulitin ko na lang. Napanood ko yung tryouts mo sa flip top. Puta, ang lupit. Damang-dama, bawat palo with matching pikit-pikit. Sa sobrang galing, pinanis pati yung beat. Bawat bars papikit-pikit, kala mo winiwisik-wisik. Try nyo i-check yung FB niya, matatawa kayo mga par. Mas marami pa yung mga pikit-pikit kaysa sa bars. Tangina, gusto pa na ito maging vlogger. Prinamp niya nga yung lola niya, grabe talaga. Natutulog na yung lola niya, tinawagan niya pa. Tapos sasabihin mo lang sa kanya na hinahabol ka ng demonyo, gago ka ba? Imbis yung lola niya maprank, nag-alala. Bis oras na ng gabi, magpaprangkano ka nagtatama. Tangina na itong sarap bigyan ng bangas. Yung lola mo nagdadalawang isip kung ibabalik ka ba sa rehab o ipapatawas. Hinahabol ng demonyo.
Gago, ikaw yung demonyo. Tapos sumasayaw pa ng pang-Adonis. Tapos yung background nila ang dungis. Huwag kang piling Adonis para kang sumasayaw na puno ng lansones. Magbablog ka tapos ikaw lang makakaintindi. Alam mo magandang vlog, try mo magbigti. Ewan ko na kung hindi ka pa pumanaw. Sisikat ka naman, kaso hindi ka nasisikatan pa ng araw. Sisikat ka naman kaso hindi ka nasisikatan pa ng araw. Kasi, sisikat ka naman, putang ina mo. Sisikat ka naman kasi hindi ka nasisikatan pa ng araw. Francis, pansin mo ba walang gustong makipag-collab sa'yo? Offbeat ka kasi. Kahit masaktan ka, wala akong pake. Piling artist na nagpapanggap pa? Hoy, kung wala ka namang talent, please lang tap na. Huwag ka na mag-record kala NJ. Nantitrip ka lang sa studio. Huwag ka masyadong bobo. Kahit ibigay mo pa yan ng todo, hindi mo yung maluloko, nagbibigay sakit ka lang sa ulo. Ito real talk, para sa utak mong makunat, na kahit gano'n ka pa kagaling sa sulat, sa kulab nating dalawa ako ang tagabuhat. Akalayatan nitong gago na to, hindi to sakit sa samain. Makinig ka sa flow, nabawat bitaw yan ang hindi mo kain gawin. Nais ko laman na iparating, para sa akin wala kang dating. Kahit balibalik ta rin pa natin na sitwasyon, ako pa rin magaling. Yan ang hindi mo kain gawin. Tsumempo. Ako kahit walang sinasabayan na beat, sa utak ko may tempo. At nung laban nyo ni Kael, ikaw lang nagpapangit. Bukod sa napakahaba ng rounds mo ng round 3, nangaaway ka pa ng beat. Mahiya ka naman, adik. Di porkit nag-champion ka rito, ikaw lang may arit. Sa kakupalan mo, ang dami mo binatrip. Aminin mo na kasing laos ka na kalip. Kaya bago ko tapusin ng laban na to, panoodin naman natin si Kalip na magpikit-pikit na parang winiwisik-wisik. Pangalawang banat, Kalips. Yung banat mo nakakainis. Papikit-pikit daw ako. Eh, gano'n naman talaga, di ba, pag mag-wish? Tapos hinahabol daw ako ng demonyo. Ang totoo niyan, hanggang dito, hinahabol niya ako. Dim. Yo, nagpa-cute ako ng sobra para mas lalo mo na panggigilan. Bumalik sa rap upang utak ma-relax. Performance ko ngayon, masasabi na pang clash. Sobrang lupit, pati anak ni Kobe nang dahil sa akin nagka-crash. Wordplay. Rest in peace, respect. Isang alipin na mga bobo, ang katulad mo shit. Madalas mag-check-in mag-isa sa Sogo para lang mag-finger sa puwet. Sa mga dinang Tapos alam nyo ba, paborito na ito na pagkain? Dinuguan. Yung nakabalot sa napkin. Sa mga di nakakaalam, gusto ko lang ipaalam na nag-aral to si J. Smith nang walang kaalam-alam. Dati ko tong classmate, habang si Renzel Kid, schoolmate ko yan. Ako nag-impluensya sa inyo bago maging rapper. Pero ang totoo, dating mga singer lang to sa school namin, kumakanta ng Thinking Out Loud, One Goal Away, mga kinuha kong taga-chorus. 7 years ako nawala, di pa rin nagbabago. Paangat ako humila, masabay lang kayo sa agos, kaso aking nakita ay sos. Na tila ba mahina, wala pa rin tira tong Jake Cyrus. Pwes ngayon 3 rounds magkakasiro, na parang 1,000. Pag pumunchline, daming sinasabi. Sino ka? Si Ipo. Magaling ka lang sa simula, iho, pero sa dulo, pahina ka ng pahina, parang echo. At kahit maging J. Smith, ikaw pa rin yung kilala kong Jake na kung saan laging bagsak sa quiz. Ibubulgar ko ngayon yung tunay mo na pagkatao. High school pa lang kami neto, yung mata niya literal na yan malabo. Huwag mo na itago. Naka-eyeglass pa siya nun, mababa naman yung grado. Ang matalo ako malabo. Sa mata mo pa lang yung ipapakita mo, hindi na klaro sa grado, di ba? J. Smith, kahit mag-eyeglass ka pa, malinaw na matatalo kita. Isang high school graduate na kulang pa sa turo. Isang mag-aaral noon na kung saan hirap matuto. Ito yung tipong pag tinatanong ng 10+10, sumasagot lang ng oo. Hoy bobo, dating maangas tong loko yung hanap basag ulo pag namuro. Kaso lang maloko, yung huli na kamano-mano neto, lola niya at lolo. Tapos sabi niya siya daw si Cripply. Who said to you, my God? Hindi porket nakasalamin, tas sombrelong baliktad, Cripply ba agad? Hindi na ikaw yung kilala kong Jake, maging Cripply, don't wish. Rap battle to pits. Hindi ka mukhang Cripply, sa liit mong yan, mukha kang naligaw ng minions o creeps. Tapos, kasi hindi naman si Cripply to.
Nakasalamin ka lang kasi yung mata malabo. Hindi naman baliktad to magsombrelo. Dahil yung dating kilala kong J. Smith, yung mukha nandito. Hindi porket nakasalamit, creeply na estilo. Ginagamit mo si creeply para lokohin kami rito. Dahil ang katotohanan, dahil sa kapansanan, nagpanggap sa pagkatao para lamang pagtakpan yung mga depektong tinatago. Pwes, at kaya lang nagka-break tong J. Smith. Kasi malakas yung kapit, parang nag-drift. Pwes, ikay, papasiklaban. Ito'y digbaan sa tulaan. Pagtutok na tamaan, di natuto. Laran. Nang babasag ako ng record, parang manok ng kapitbahay. Wasak na iiwanan. Maparito, maparon yung racket ko, sunod-sunod, parang US sa Iranian. Pangalawang laban na namin to, hindi pa nadala. Yung sakit dala-dala hanggang nagbinata. Kaibigang binaba ng malala ang mawala ako, mas dun siya masaya. Rapper ka ba talaga? Kahit ilang beses tayo magharap, di ka sa akin makakaisa. Kahit maglaban ng 2 times, 3 times, 4 times, 10 times, 3 rounds, babagsak, scatter na, di ba? Ito pa maganda. Bumatil kami noon sa rap battle piece kasagsagan ng pagsisimula. Ako'y labis na tawa, nagtaka kasi sabi ni J. Smith sa kalaban niya, di ka mananalo sa akin, tanga. Ibabaon kita sa hukay, ako si Robin Padilla. Ibabaon, hukay, Robin Padilla. Ang lalim mo na. Isipin mo na, isip mo yun, grabe ka. So ibig sabihin, pag nagtanda ka sa akin bago mamatay, Eddie Garcia. Bumida at umaksyon bilang Robin, ano yung joke? Pwes ako yung taga-nood, wag ka na mag-emote. Si Robin Padilla ka lang, patay ka sa akin, hawak ko yung remote. Ano, tinamaan ka tol? Mistulang si Bolin, pagkasapul, panis ka boy. Panis ka boy, pupulutin to sa floor. Pagkatama din si Roll. Payat ka pa boy, di sapat lamang ka lang sa roll. Bago ka sa akin makipagpabigatan, marami ka pang kakainin kolesterol. Huling banat, J. Smith! Let's go. Si Francis Kalipay aka Calips, ang aking naging kaklase, kaibigan, hinangaan. Pagdating sa dahil sa talino at husay pagdating sa pakikipaglaban. Malaki respeto ko dito nung ako'y bago pa lamang. Kaya kapag meron tong laban, palagi akong nakasuporta mapanood lamang. Ngunit nagbago ang lahat nung meron siyang pinagdaanan. Mga pangarap binitawan, pati kaibigan tinalikuran. Hindi siya nag-alinlangan, pati droga natutunan. Para lamang matakpan at kanyang makalimutan. Dahil labis nasaktan ng iwan sila na magulang. Kasi yung nanay mo, pati papa mo, nag-broke. At ang isa dala na lang kaya lola nila na hindi pa stroke. Aantayin mo pa bang may mangyari sa lola mo? Laki-laki mo ng perwisyo sa panag-aalaga sa'yo. Pinatunayan mo lang na mahina ka, hindi mo kaya yung problema mo. Kasi para lamang tumigas, kailangan mo pang gumamit ng bato. Alam ko may pinaghuhugutan to, kaya akin na pagtadto. Na kahit ibalik mo pa lahat ng sinabi ko, hindi na rin naman magkakabalikan ulit yung magulang mo. Kasi nasa na ba si Calips? Yung dating humble lang at hindi silaw sa pera. Yung dating Calips, nagutom palagi pagdating sa gera. Eto na siya ngayon, puro na lamang boka. Nakikipagpustahan sa kalaban para merong pandroga. O pansin nyo na ata, simula pa ng una, na round 1 hanggang round 3, bukang bibig palagi droga. Nakakasawa na ba tropa? O baka di mo pa nakuha? Bago ko baguhin yung linya ko, magbago ka muna. Kasi hindi talaga ako sa ngayon, na dito sa Burst Beach, ikaw ang kauna-unahang champion. Dito sa Burst Beach, ikaw ang kauna-unahang champion. Gusto ko lang tanungin kung totoo ba yun, ayon. Ulol, hindi yun totoo, guni-guni mo lang yun. Kasi wala kang pruweba, wala kang puso ng kampiyon, Kalip. Ang nakikita ko sa puso mo, puso ng adik. Ang nakikita ko sa puso mo, puso ng adik kasi, sa totoo lang, hindi na ako gumamit ng mga elements. Okay na sa akin yung personal, sapat na. Yung tipong butas na, wasak pa. Yung last name nilang Kalipay, salita yun sa Bisaya. It means joyful or happiness. Tama ba yan? Ang sakit naman sa damdamin, buti ginakaya. Na ikaw na tong may apelidong Kalipay, pero sa buhay hindi ka maligaya. Aray ko. Wala nang mama, wala pang papa. Paano pa kaya kung si Lola mawala pa? Paano ka na? Si Shasha na lang ang kasama? Pero sa totoo lang, nasasaktan to kapag sinasabihang adik. Nasasaktan ka pala eh, bakit ka pa kasi gumagamit? Ayaw na nilalait, dun siya nagagalit. Alam mo naman na kasi yung tama at mali, bakit ka pa gumamit? Isipin mo nga gumagamit ka, tapos wala ka namang gamit.
Isipin mo nga. O, di ba? Wala kang maisip kasi wala kang gamit. Ang ina mo ka. Ay! Ah! Sige, kumain ka ng multi! Pero hindi! Hindi ako gaya-gaya. Sinadya ko mahulog yung tinidor at kutsara baka sakaling dumating pa yung mama at papa. Madapaka! Fine. Halimbahan at Kalips. Dilabas pa yung tinidor tsaka kutsara. Yun yung sinanla ko sa kanya para may pantira. Tapos sabi, kasi yung banat nito halatado na tuso. Puso daw ng adik, at least kahit adik may puso. Tapos, balita ko, bumibili ka daw ng manok, isang buo. Pagsasamantalahan mo muna bago i-adobo. Game. Chinat ako ni Leng. Sabi niya, Kalips, si Jay Smith nagkaroon ng anxiety depression. Nababaliw na kung ano-ano sinasabi na grabe. So ako biglang napaisip sa mga pangyayari. Kasi nababaliw. Ang anxiety depression, nababaliw. O diba ibang klase? Tinatablang ka ng mga ganun, isa kang mahinang klase. Kasi wala kang anxiety, Jay Smith. Meron ka lang diferensya sa pag-iisip. Ina neto ni Jay Smith, mukha lang talentado pero palyado at baldado. Pag-iisip kulang-kulang, halatado, di pa sakto, sigurado. Alam nyo kung paano? Kasi bigla-bigla yung nabiwish pag may dumadaang aeroplano. Tapos sabi sa akin nila, tumatapang ka daw pag hindi nabibigay yung gusto mo. Gabi-gabi ka daw may kalabit pag sobra mong bored. Pinagbibigyan ka naman daw niya hanggang 3 rounds, pagtapos nun manonood ka pa ng bold. Hoy, hindi ka pa solve. Balak pa mag-suicide pagkatapos magwalwal. Nahuli ka ni Leng, pumatong sa upuan, balak tumalon sa stupid na kanal. Siya lang yung kilala kong magsusuicide pero takot mamatay. Kasi sabi sa akin ng girlfriend mo, nakita ka niya sa loob ng CR naglalaslas gamit suklay. Tatlong beses to nagbigti. Tatlong beses to nagbigti, kaso lang madalas sumasablay. Paano ba naman kasi yung talis sa kamay na nilagay? Oo, nagbigti, nasiraan ng bait. Kaya pala di pa natutuluyan kasi sinubukan niya lang daw muna kung masakit. Pres, papatikimin ko to ng punch, tunog boom boom bap. Bunsod ng pagkasulpot ay natumbok ka. Saksi mga taga rito, ulo mo hiniwa, hinila, sarap. Mistulang noodles ka, pagbukas tinutuklap, kaya di ubra yung mga skill mo, naka-purify ito. Sobrang bobo, akala niya village yung funeral homes. Isang tangang nag-aksaya. Pa-verse ka pa, wala kang na-rehearse ni isang verse sa Biblia. Hoy, hindi ka pa subok. Piling maka-Diyos ka lang, yan napapala, kakanood mo ng Superbook. Sa taong to, huwag kayo magtitiwala. Isang araw, nahuli ko to sa gilid, tamang tawa, lakas tama. Sinusubukan mo yung manok, gamit kutsara. Tapos, yan napapala. Kakasama mo kay Rensil, nagiging high-tech ka kung mag-isip. Mga uri ng tao na di mo alam kung hulog ba ng langit. Kasi may mga linya gaya ng dragon sa kuryente nakasabit. Dragon sa kuryente nakasabit. Try nyo nga, imagine nyo nga lahat. May dragon sa kuryente nakasabit. O diba? Ganyan sila kung mag-iisip, ang lulupit. Eto pag luminya, may duwende sa loob ng rep. Yung kabayo, umiihi sa puwet. Pag may bagyo, yung mga barko sa dagat, nagkaka-traffic. May ganon, Jay Smith. Sa kanila mo lang maririnig, si Megatron naglalaban ng damit. Ano, nabisto ba? Kinakabahan na to, serious, di ba? Kabog ng dibdib Jay, napapatugs, ngayong nadidisco na. Sumisigaw-sigaw ka pa, akala mo kung sino. Sa tour na masyadong stricto sa akin, nagbibigay motibo. Hindi mo binigay yung gusto ko na pwesto, bagkus iniisip mo masyado akong papresyo sa papremyo. Hindi tayo parehas mag-isip, iho. Kasi yung bara ko, isang linggo ko yan kinukumpuni bago maging matalinghaga mga berso. Ikaw, kung bumara, basta-basta. Ano ka? Artificial intelligence na mayroong chat GPT? Abay kakaiba. 1 week lang tapos na magsulat.
Ganyan ba talaga kapag utak mahina, walang creativity, yung gawa niya bara-bara? Kaya pala di makasabay sa Agos kasi nga bara-bara. Kaya naman akala niya na kaya niya ako pag naging goods. Nanggaya pa nga siya ng stilong di kanya kawawa ka, Lods. Kulang pa sa hasa, rounds mo pang bata parang pogs. Pero sumugal sa 3 rounds para lang sabihin di laos. Bilang pinuno, binaba kita mula taas naka-parachute para lang ibagsak ka sa 3 rounds na parang Cara Cruz. So ngayon, meron lang napili ang mga urado natin. Sabihin mo na, 3-0 para kay Calypso. Palapakan natin. Gasis. Yun, binoto si Calypso. Although 3 rounds ang lupit ni Calypso at naganda siya. At okay lang naman kay Jay Smith matalo kasi nabalik niya si Calypso. Yun, Captain Records, Asian. Binoto ko si Calypso kasi maganda yung pagtatay ng ano niya ng mga wordplay tsaka jokes. Pero props kay Jay Smith, mga personal niya tsaka jokes tsaka raps. Kaso nga lang, na-overpower ng wordplay niya ni Calypso. Binoto ko si Calypso all 3 rounds. Sobrang daming punchline ni Calypso nung round 1, siguro sa haba nung rounds. Wala naman kasi tayong time limit. Round 2 naman, medyo nag-joke si Jay Smith. Same energy pa rin kay Calypso. Jokes, bars, doon pa rin. Round 3, mas ibang Calypso nung round 3, mas maraming punchline. Mas tumatak yung mga linya, kaya para sa akin all 3 rounds Calypso.